Usong-uso ngayon ang mga katagang lifestyle check. Si Pangulong Bongbong Marcos iniutos ang lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Pati ang kanyang kabangga na si VP Sara Duterte, humihingi rin ng lifestyle check para daw ungkatin ang mga tinatagong kayamanan ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan. Paano ba dapat ginagawa yung lifestyle check na yan? Ito po, hindi po sapat na basehan ang kung gaano kayaman o karangya ang buhay ng isang tao para sabihin kaagad na siya ay kurakot. Bakit? Paano kung may pera na siya bago pa pumasok sa gobyerno? Paano kung dati pa meron talaga siyang lehitimong negosyo? Ang importante talagang silipin ay kung mapapaliwanag niya ang kanyang kayamanan. Halimbawa, sa pagsilip po sa mga tax records ng isang opisyal o ng isang pribadong tao, gaya halimbawa ng kontratista. Ang binabayad ba niyang buwis tumutugma sa kanyang lifestyle? Kaya't sa kaso ng mag-asawang Diskaya, yan ngayon ang tinitingnan ng BIR. Para naman sa mga kawani at opisyal ng gobyerno, andyan po ang pagsilip sa kanilang mga Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN. Mga, hindi lang po isa, pero karamihan sa mga SALN, lalo na yung umpisang SALN. Dahil ayon sa batas, kailangan sila magsumite sa unang pagpasok nila sa gobyerno at pagkatapos niyan, kailangan silang magsabit ng SALN taon-taon. Halimbawa kasi, kung walang pera ang isang opisyal pagsimula niya sa gobyerno at biglang nagkaroon ng isang katerbang mamahaling kotse, abay talagang nakakaduda po yan. At mayroong mga batas na pwedeng gamitin laban sa ganyan. Halimbawa po, ang RA 1379, yung Forfeiture Act of 1955. Sa Section 6, nakalagay na kung hindi mapaliwanag ng isang opisyal kung saan galing ang kanyang kayamanan, pwede po itong kumpiskahin ng pamahalaan. Ang burden of proof nandun sa opisyal. Ito pa, sa anti-graft law naman, kung hindi mo mapapatunayan ang pinanggalingan ng iyong kayamanan, pwede kang makulong, madisqualify, at pwedeng kumpiskahin ang iyong mga ari-arian. May bisa ba ang mga batas na ito? Meron po. Tong 2003, pinakumpiska ng Korte Suprema ang Swiss bank accounts ng pamilya Marcos dahil napatunayang labis-labis ito sa lehitimong income ng mag-asawa. Bakit? Taong 1965, ang asset declaration ng mag-asawang Marcos ayon sa BIR nasa 120,000 pesos lamang. Kahit idagdag mo raw yan sa lehitimong sweldo ng mag-asawa sa kanilang 2 dekada sa Malacanang, lagpas 2 milyong piso lamang dapat lahat yan mula 1965 hanggang sa mapatalsik sila noong 1985. Kung gayon, hindi mapaliwanag ng pamilya kung saan galing ang $350 million na Swiss bank accounts na kanilang inangkin. Dahil sa interest, umabot po yan sa $650 million. Ito pa, ayon naman kay Imelda, 90% ng perang yan ay kanya, 10% lamang ang sa kanyang mga anak. So inaamin po nila na sa kanila daw yung perang yan. Dahil dyan, sinabi ng Korte Suprema na ill-gotten wealth ang perang ito at pina-turn over na sa National Treasury noong pang 2003. Ganyan po kahalaga ang tinatawag na SALN basta't maayos itong ipatupad. Yun lang, taong 2020, halos pagbawalan ng ombudsman ang access ng publiko at ng media sa mga SALN ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Sa nilabas na sirkular ng ngayoy retiradong ombudsman Samuel Martires, pwede lamang isa publiko ang SALN sa mga sumusunod na kondisyon. Number 1, kung may court order. Number 2, kung investigasyon mismo ng ombudsman. O number 3, kung papayag ang mismong nag-file ng SALN. Sa madaling salita, kung hindi kusang ibibigay, halos hindi mo na makukuha. Kaya't babalik po tayo sa tanong, seryoso ba talaga tayo sa ideya ng lifestyle check? Dahil kung seryoso naman tayo mag-check ng mga lifestyles, magandang pasimula po riyan na maglabas ng mga SALN ang Presidente, Vice-Presidente, mga opisyal ng Korte Suprema at mga opisyal ng Kongreso at ng Senado. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.